Yan, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting and eto na yung ating may nawalang isa dito, yun si Keeper. So we have 5 stocks for this part. Ayan, so simulan natin kay Keeper. Yun, Keeper. Sumisilip sa ilalim, no? Anyway, Keeper, pwede yan sa 2 pesos, pwede kang mag-try. Pero cut agad sa mga 195 dahil parang rounding top yung ginagawa niyang pattern na yun. Parang rounding top na yan. Huwag lang mababasag at totoong rounding top yan. Ang kanyang babagsakan in case, no? Na totoong rounding top. Sukatin natin. Yun, 96. Yeah. So, dyan yan pupulutin. Yun. Mga 1.78 pag nabasag yan, no? Sakto lang sa support. So, medyo ingatan, parang walang nagdi-defend. So, dapat may nagdi-defend yan. Okay naman, green naman siya. Nung last candle niya, 2.05 yung highest. Kaya lang, dapat maraming volume yan dyan. Hindi yung sa taas nagka-volume. Okay. So far, hindi ganun kaganda, no? Check naman natin. Kung sakaling mag-rally naman yan, o di hanggang 220. So may 9% ka naman. So hindi ganun kalaki, no? 9% lang. Kahit mabili mo nga, let's say, naging aggressive, no? Makakalabas ka, ayan pa, mga 2.08. Okay, so mag-ingat dahil hindi maganda yung chart formation. Sa FA naman niya is walang estimates pero above siya sa previous, no? 20% siyang higher year on year. Net profit margin, tingnan nga natin kung tama yun. Hindi siya updated. So, 14% higher year on year pala to. Ang kanyang net income is 743M. 8 at saka 6. Higher naman. Ang difference lang is may dividends to lagi every January tsaka December. Tapos nagbigay siya ng June. So normally ang regular niya is January, December, no? 22, 23 December. June is 2. Tapos nagbigay siya ng early. Pero regular nakasulat. 6%. So, let's see kung magbibigay pa ngayong December to January. Okay? Up naman yung earnings niya year on year. Kaya, pwede siya magbigay. Kaso nakapagbigay na eh. So, pag hindi siya nagbigay, baka mabasag to. Okay? Or baka maunang mabasag kasi ina-assume na baka hindi siya magbibigay ng dividends. Hindi rin kasi ganun mataas, pero hindi ganun kataas. Unlike last year na sasamba yun? Q3. Ayun, 4%. 69, so hindi na ganun kalalaki. No? Anyway, mataas naman yung net. Basta chart na lang. No? Parang neutral lang yung earnings. At saka may dibs na ng mid-year. So, pag nabasag cut or pag nabasag, di wag bumili. Okay? So, that's Keeper. Next is Plus. Anyway, may buy rating pala kay Keeper, no? At ang target sa kanya is kanong current price? 2. So, yun. May target price na 3. Ayan. Malaki pala ang fair value na 3 pesos. So, next is again, Plus tayo. Si Plus, ang daming good news. Ayun. Finally, umakyat na. No? Maraming good news to.
dahil mayroon siyang sa Brazil, no, yung new license niya doon, which is somehow, syempre positive yun, no? Kasi additional source of income yun. Chart-wise, nag-breakout na pala to. Ngayon, kung ito is yan, kung tutuloy yan, pwede nating tanggalin. Yan ang resistance niya. So, currently, nasa resistance ka. Okay? Pero sana mag-correct. Okay? Pwede natin hilahin ng konti. Ayan. Sana mag-correct para sa hindi pa nakakapasok, makapasok. Tapos, rally ulit yan, then breakout kung talagang malakas. Pero good naman yung sa operations sa Brazil. And then, pwedeng i-retest yung 24. So, kung makakabili ka sa retest, ayan, 6 to 19%. O, laki, di ba? Pero kung hindi na makakapasok, ito na yung next entry. Ang mangyayari dyan is antayin mong mag-breakout kasi resistance syempre magunahan. Tapos dun sa retest nun. Kaya lang, syempre, ang upside mo, maliit na, pero safe ka naman. No? Hindi ka naghabol sa taas kasi new high na. Okay, so that's keeper. That's plus. Pero good ang earnings yan, no? More than estimates yan. Kaya dapat may leg talaga siya. May mga inflows din. Good. Plus, buy, strong buy. May 2% pa. Target price na move na sa 29. From 24, 25, naging 29 na. Okay. Next. Yun. Arit. Lapit na. Huwag nyo nang ibenta to. Dikit na. May dividends ka pa. Anyway, ang piniplay dito is, alam nyo na, February, di ba? January, February. Sell sa announcement, no? Basag na rin yung kanyang, yung high dito. Na-retest na. Ayun, binasag, nag-conso doon, tapos ngayon nandun na naman. Pero dahil nabasag na yun, halos wala ng seller dyan. Ang may next na seller dyan, nandito sa 40. Ayan, doon sa gap. Diyan ang mga naipit. Pwede nga din doon 41, 42. Nandiyan ang seller niyan. Okay, so pag nag-rally ulit, anyway, pang February na natin to, no? Benta natin doon sa February. Earnings, good, 58%. Yield, maliit na, pero no problems na yield. Earnings, above estimate, syempre. At fair value is, ang highest niya is 44. So, okay din. 44, yun, 44. Andun, sa taas na yun. Pero okay na yan, kahit makuha lang natin sa, anyway, kahit saan mataas, no? Kasi, dyan yung base natin sa ilalim So, 20%, diba? 12%. So far, so good. Basta hold na lang and sell sa February. Ganun lang kabilis. For Arit. RCR. Mas maganda ang yield niyan. From 5.7, tingnan nyo, naging 6.8. So, goods pa si RCR, kahit sabihin mong mataas, pwede nyo i-buy on dips yan. Dahil isa pang good news dyan is nagbigay siya ng additional, no? So, yung regular niya na dividends, nagbigay pa siya ng extra. Kaya, additional 0.43 yun. So, almost 2% na. So, kung lagi niyang gagawin yun, malamang lagi niyang ibibigay yan kasi nga yan is binigaling doon sa additional niya na share swap na properties. Di malamang mga 8% na dapat to. 7 to 8 kasi baka naman nag-accumulate lang. No? Pero good pa rin for RCR. That's why RCR is a buy on dip. Kung long term ka. Okay? Kung long term. At take note na ang interest rates is hindi na ganun ka bullish. That's why pag bibili ka ng RCR, mahaba ang PC at mahaba ang paningin, no? Hindi short term lang. Ayan. Pag ito binasag, baka sa MA200 na tayo magkita. Or baka ma-revisit. Sakto lang yan dito, no? Kaya nga,
Kung ibaba yung dips niyo, dapat mahaba ang pasensya nyo. Yan, hanggang dyan sa 550. Anyway, 5% lang naman yun. Kung i-hold mo siya sa 1 year, o di net gain ka pa rin, di ba? Yung nga lang, opportunity loss. Pero, ganun talaga. Ganun talaga mag-trade ng or mag-invest sa yield stocks or REITs. Ayan, kita-kita naman sa chart na mukhang bababa pa. So, huwag niyo munang i-full allocation. Baka mag 550 pa yan. Pero gaganda ng presyo niyan. Above estimates din ng earnings. Laki ng inangat. Target price is 6 or 7. Tatlong buy. O, dun pa. Dun pa ang target sa 7. Ayun. So, ang yield sa ngayon is just ilan na lang. I think mga 6 or 5.5 na lang ang yield ng PSE ngayon. Okay, ganyan na lang kaliit. So, yun lang for RCR. RCR. O, last video tayo. BDO. BDO, wala na rin akong BDO dahil sinel ko sa rally. Ay, yung candle na yan. Ayan. Pag mga ganyan, hindi mapigilan magbenta, no? At hindi pa ako nakakabili ulit. Anyway, BDO is in line or almost above ng konti sa earnings, no? Compared kay MBT, yan, almost same kay MBT. Ang malaki talaga is si BPI. Okay. Ayan. Mapapansin nyo, 24% kumpara sa estimates na 9. Pero si MBT is just 12 compare sa 10. Ito naman is 12 compare sa 8. So, mas maganda si BDO kaysa kay MBT pagdating sa earnings. Pero mas maganda naman ang dividends ito sa yield. Ayun, 7. Ito is just 3. Above din naman sa earnings to sa consensus. And ang target pricing is 164. So, yun lang ang upside niyan. That's why maingat na tayo dito kay BDO. Yan, maliit na yung upside niya. For MBT, anong upside niyan? 15% pa. Which is 149. BDO ba 20% talaga yan? Sa current level? Parang hindi 3 lang 164. Okay. 164. 6% na lang. Si BPI, lalim na ni BPI, di ba? Target price 149. 149, mas malaki pa upside nito. Ayun. 15%. May dividends pa na 1.43. Sakto sa support. Okay, so BDO, okay naman. Pero hindi ka na para humabol ngayon at para bumili, no? Kasi mataas yun. At parang MBT din, nag-create siya ng lower low. Ayan, nag-double tap. Tapos, hindi natin alam kung yan yung high niya or kung mag-create pa ng new. Pero sa malaking pattern, ayan, pag na-break yan, pwede siya mag-revisit dito ulit. Okay? Technicals lang yun. Pero sa FA niya, medyo overvalued. Hindi naman overvalued, pero pag umabot yan doon sa 178, overvalued na yan. At yun, dalawa na rin lang yung buys niya. Okay, so yun lang for BDO. I am neutral for BDO. At baka may iba pa kayong banks na type na pwedeng pagpilian. No? Pero kung may position ka, edi just hold. Kasi maganda naman yung chart. Ayun, no? Breakout from downtrend, tapos conso. So, itsura niyan, aakit pa yan. Nasa major or not major, but nasa resistance level nga lang. Ayan, yun na resistance. Pag naka-breakout yan dyan, edi dito muna yan mag-attempt ulit. Triple tap. Okay, kung may gas pa. Yun lang for video. I hope na may napulot kayo. And yan lang din for
part 1 or part 2 pala. Isama natin si BPI dahil chinart naman natin. So, yun lang. And see you sa Wednesday live charting naman natin. If you want to join our Discord, just click the join button here sa subscribe ng YouTube. Discord yan ng YouTube subscribers.